Magkano ang sahod ng mga domestic helper dito sa Hong Kong or yung mga kasambahay? So, yan ang i-share ko sa inyo mga kababy loves, no? Grabe. At kung interesado ka sa video na ito, yan, don't forget to subscribe my YouTube channel and paki-click na rin ng notification bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga i-upload ko pang mga video. And mag-intro muna tayo. Pasok! Let's go, girls! Every day I'm shuffling. And ito na nga ang sahod ng mga kasambahay dito sa Hong Kong ngayong taon or 2025 ay ito siya mga kababy loves. Ayan. So, may bagong update yung government ng Hong Kong na tumaas na naman ang mga sahod ng mga OFW dito sa Hong Kong. Kaya, kung may plano kang mag-apply dito, swerte muna kasi mataas na ang sahod ngayon dito sa Hong Kong mga kababy loves. Magkano na nga ba? Ayan. So, para sure, nag-google ako. Pero ako yung napirmahan kong kontrata is year 2024 mga kababy loves. At ang sahod nun is mababa. So, ngayong 2025 is tumaas. So, magkano nga ba ang sahod ko noon? Or napirmahan ko? Or sahod ko ngayon? Ngayon pala. Napirmahan ko nung 2024 is 4,870 Hong Kong dollars. So, nag-range siya sa peso ng 35 to 37,000 peso. Yun siya. And ngayong 2025, ay medyo malaki-laki na siya mga kababy loves. Ayan. In 2025, the minimum lowable wage, basahin ko update to ng Hong Kong government or according to the Hong Kong Labor Department. Ayan. In 2025, the minimum allowable wage for foreign domestic helper in Hong Kong is 4,990 per month. Employers are also required to provide food allowance of at least 1,236 per month or provide free food. So, pwede kang mag-food allowance or pwedeng joint food kayo ng mga employer mo. So, nakadepende sa inyo, no? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na kailangan mo kunin yung food allowance mo kasi nakadepende yan sa mga amo. Hindi tayo ang mag-decide kung hindi sila, mga kababy loves, no? Lalong-lalo na kapag first timer ka. So, yan ang sahod ngayong 2025 dito sa bansang Hong Kong. So, nag-range siya ng 36 to 38,000 pesos sa Pilipinas. Mga kababy loves, ang laki, diba? Nakadepende sa palitan. So, mostly, 37, 36, 37 dyan siya nag-range mga kababy loves. Kasi hindi natin alam, no? Or, minsan bumababa ang palitan, minsan tumataas. Kaya, nakadepende talaga sa exchange rate Hong Kong dollars to peso. So, okay na ba yan? No? Okay, kaya-kaya na ba? Or agree na kayo sa sahod na ganyan. So, based on my experience mga kababy loves, alam naman natin sa Pilipinas, no? Napakababa ng sahod sa amin, sa probinsya namin, General Santos City, kasi nagtatrabaho ako dati akong nagtatrabaho sa Dole Philippines, isa po akong kumbaga sa factory ng pineapple, ayan, ng mga fruit cocktail, mga tidbits na mga pinya na siniship sa ibang bansa. Diyan ako nagtatrabaho sa Dole Philippines, Canary yan siya kasi malapit lang yung amin diyan sa Pulumulok mga kababy loves. So ayun siya ang sahod namin noon. Bago ako nag-Saudi noon, nakapagtrabaho na ako sa Dole Philippines. Magkano yung sahod? 270. 2017 ata yun. So, hindi ko kinaya kasi grabe hindi worth it yung buong gabi or magdamag na pagtayo ko. Tapos yung sahod is 270 pesos. Mga kababy loves. Tapos nagkabarikos pa ako. Hindi siya worth it. So, ayun, nagplan ako magtrabaho papuntang Saudi Arabia. So, ngayon naman mga kababy loves, nung natapos yung kontrata ko sa Saudi Arabia, umuwi ako sa Pinas. Ang bagsak ko naman is nagtrabaho na naman ako sa Dole. Ayan, nagiging trimmer. Kumbaga, kinukuha namin o tinatanggalan namin ng mga balat ang pinya, kinukuha yung mata, ganun. So, ang nangyari ko mga kababy loves, medyo malaki-laki na yung sahod noon. 2021, 2022. Trabaho ako or
ko matandaan. Basta dyan siya, 2022 or 2023. Kasi 7 months lang ako ng trabaho nun sa Dole. And, ayun nga, mga kababy loves, tumaas yung sahod, 300 plus na siya. Parang 360, ganon. Ang liit, hindi pa rin kasya mga kababy loves, gas ng motor, allowance ko, kulang pa sa akin sa isang araw ko. Kape ko, gas ng motor, 30 minutes ang biyahe mula sa amin papunta sa factory. Hindi siya. Merienda ko, kain ko tanghali, panggabi, kulang sa akin mga kababy loves, hindi ko mabubuhay yung mga anak ko. As in, napakaliit. So, worth it ba yung 37,000 na sahod dito sa Hong Kong? Yes. Alam nyo ba mga kababy loves, napakalaki na. Kung gusto mong makaipon talaga, mas maganda dito ka sa Hong Kong magtrabaho kasi malaki yung sahod dito. So, kung i-compare naman natin sa experience ko sa Saudi, ang sahod sa Saudi sa time nung na andun ako is 20,000 peso. Pero libre na lahat yon, libre kain, wala nga lang day off, stay at home ka. Sa experience ko noon, hindi ako libre sa mga pang-hygiene like shampoo, mga sabon, mga papaganda, ako bumibili niyan. Pero doon hindi na kailangan bumili ng mamahaling sabon ng mga skincare routine kasi hindi naman ako nakakalabas doon Ang ganda ng Dove lang sabon ko. Ang ganda ng kinis ng mga balat ko doon kasi hindi ako nakakalabas. Tapos aircon, nasa loob lang ng bahay. So, no need skincare. Pero dito sa Hong Kong, malaki yung sahod pero magastos din, Kasi bibili ka ng mga gamit mo. Kasi dito, mga kababy loves, may dito, yung tawag weather, paiba-iba. May winter, ayan, may summer. Ayan, hindi lang nagsusnow dito, pero meron talagang winter dito mga kababy loves. At kahit to the max yung lamig, kailangan mong tigdalawang jacket o yung talaga na jacket, yung hindi ka tatabla ng lamig. Ganun siya dito mga kabibis. Grabe yung lamig dito. Bumababa talaga yung temperatura. Talagang maninigas ka. Ganun siya kalala. So, kailangan bumili ng mga gamit mo. Pero okay lang. Dito kasi kung maganda or yung lifestyle, nakadepende kasi sa lifestyle. So, mahilig kang kumain sa labas, ayan, hindi ka talaga makakaipon. So, gastos yun. Pamasahe pa lang, wala na. Nakadepende sa tao, pero mas maganda dito kasi malaki yung sahod. So, ganyan po kalaki yung sahod dito sa Hong Kong. Worth it siya kung marunong ka magtipid. Ayan. Dito sa Hong Kong, mga kababy loves, swerte mo rin kung naka-food allowance ka. Kasi makakain mo yung mga gusto mong kainin. Mabibili mo yung gusto mong kakainin. Hindi nakadepende sa mga amo. Pero, mga kababy loves, dito may mga amo ayaw ibigay yung food allowance. So, kumbaga sharing foods kayo. Sa akin naman, kung para sa akin, maganda na yun. Kasi hindi ako mahilig magluto. So, napoproblema ako anong gusto kong kainin. Parang wala akong idea ng mga lulutuin. So, hindi ako expert sa kusina. Kumbaga, hindi ako hilig talaga magluto. Wala akong alam sa pagluluto. At swerte ko na rin kasi dito, hindi ako masyadong pinapaluto. 1 time sa week lang ako pinapaluto ng pagkain nila. At mga kababy loves, sa mga gastusin naman, nakadepende yan sa'yo. Kung gusto mong makaipon, makakaipon ka talaga dito dahil sa laki ng sahod ng kababy loves. So, ayun siya mga kababy loves, Grabe. Ayan, kung nagustuhan mo yung video, don't forget to subscribe. Ayan, pakiclick na rin ng notification at hit all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, yun lang. Thank you and God bless. Bye-bye.